Hello there, Virgo sign. Welcome to your personal reading. Ay, no, sorry. Welcome to your monthly reading. Nasasanay ako sa personal eh. Welcome to your monthly readings. This reading is for the month of July. So, sino yung paparating sa inyo for the month of July or in the future? Okay, Virgo. Virgo, hindi lahat ng Virgo makaresonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. Okay, cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Virgo sign. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonates. Sino yung paparating sa inyo? This is different kasi we were going to describe your person. Tignan natin kung anong malalabas doon. Sa situation, anong meron sa kanya, anong meron sa inyo. Is it past, present, or future love? So, let's see. Sino yung paparating sa inyo, Virgo? Okay, check your placement guys. Kung hindi kayo naka-resonate dito, check your moon sign. Watch also your moon signs. So, tingnan natin yung zodiac sign ng person na paparating sa inyo this month of July. Venus. Oh, Virgo. It's either Taurus or Libra ang paparating sa inyo. Okay, so wala naman problema. Compatible naman ka sa Taurus, very highly compatible. And also sa Libra kaya naman kasi si Libra kaya din naman niya mag-balance into all of the sign. Okay? Wag lang si Cancer tsaka si Capricorn. Well, this Venus sign, this is a feminine, parang feminism ang meron sa kanya. So kung lalaki ang lalabas dito, well, mahinhin to na pagkalalaki. Pero lalaki siya. Okay? Maganda to. Kung babae to, maganda to. Kung lalaki to, may tsura talaga to. Okay, na tao. Kasi Venus is the planet of beauty. So, may tsura to. And talented na person din to. Pagdating naman sa finances, wala kang problema dito. Very hardworking na tao to. And hindi siya namang problema pagdating sa finances. Though may pagkaano lang siya, may pagkatamad lang talaga siya na tao, pero pag gagalaw sila, gagalaw talaga. Ganon siya na tao. So, pero maganda to, habulin to. Pero let's see, maganda or gwapo. Ano ba yung gender niya? See? Man again. Di ba sinabi ko kanina na habulin to? Maganda to. And very much, ano siya. Meron siya, alam niyang may confidence siya na may tsura talaga siya. Kasi, and lumabas dito is the Jack of Flower. So, itong Jack of Flower kasi, this is a young one. Could be 25 to 30 to 40, something like that. 45. So young to. Pwedeng ma-experience na siya, of course, kung gano'n naman mga edad ngayon. Marami nang may ma-experience. But, siya yung taong confident siya sa sarili niya. Siya yung taong palakaibigan. You know, maraming nagkakagusto dito sa taong ito. Sabi ko nga, di ba, may tsura siya. Maraming nagkakagusto sa kanya and confident siya na alam niya may tsura siya. And because of that, nagiging palakaibigan siya. And because of that, maraming nahuhulog sa kanya. So Virgo, medyo magkakaproblema ka about sa kanya when it turns into itsura. Kasi medyo sometimes yung charm niya kasi natural lang lumalabas, na akala ng iba na lumalandi siya. Para sa kanya, friendly lang talaga siya. So, kaya akala ng iba na flirting na yon, para sa kanya hindi. Parang friendly lang yon. Hindi ako nagpa-flirt. Pero sa iba, parang kinikilig na sila. So, ganun siya ng klase na tao. And may pagkaano din siya. Minsan, ito yung nakikita ko sa kanya. Minsan lazy siya. Lazy siya gumalaw. Hindi naman all the time, pero ganon siya. This person love to just sit down on the couch and watch TV and eat popcorn, parang ganon. This person could also be love to watch movie, something like that.
So, let's see. Virgo. Doon kayo magiging compatible. Kasi Virgo, ganun ka din naman eh. Minsan, gusto mo lang din magstay sa bahay. You know? Yung umupo-upo lang. Mag-relax. So, mag-click kayo sa ganun. So, baka meron din tong fire sign sa kanya. Okay? Aries, Sagittarius, Leo. Sa kanyang chart. Check the placement if may makilala kang ganito. Oh. Good siya in bed. Virgo. So, siya na yung magdadrive sa'yo. Since you are somebody na medyo not into that. More into money. More into life. Focus on your goals, our future, and siya na yung bahala sa, you know, intimacy. So, let's see more. Kasi baka nga meron talagang fire sign sa kanya. Very much passionate siyang tao. So, mahirap to. Mahirap talaga to. Titignan natin kung anong sitwasyon na meron sa inyo nito. Kasi iba yung nararamdaman ko sa kanya. Pretending, fake living beyond means. So, this person, meron to siyang pinagdaanan sa buhay. Pero siya yung tao na hindi siya open sa kanyang book, kumbaga. Close siya sa kanyang book, and this person can pretend that he or she is okay, happy, enjoying, but meron siyang, I will explain later. Comfort zone, clinging, south node, the picture, feelings. Take time out to explore the deep emotions you are experiencing. Okay, nababasa ko na. Yun na talaga. Yun na talaga. From the moment na nakita ko to, and the moment na na-observe ko to, alam ko na may something sa taong ito. I don't know bakit to pumasok sa buhay mo. Makikita natin yan. Itong person na to, Virgo, might be a playboy kind of person. Playboy or playgirl. Malandi, kumbaga, na tao. So, siguro ikaw yung Virgo na may pagka carry lang sa mga ganun, may Libra moon ka, kaya na humaling ka dito. Might be Virgo with Libra moon, Virgo with Aries moon, Virgo with Sagittarius moon, mga ganong mga bagay. Etong person na to, kasi sabi dito, pay attention to red flags. Know the warning signs that an unhealthy connection looks like. So, this person has a lot of warning signs na nakita ko dito. Pretending, fake living beyond means. So, might be, itong person na to, pwedeng marunong to magsinungaling,
mag-pretend na you are okay, I love you, and like that, pero madami pala siyang kinakausap. So, might be itong person na to pwedeng gawin kang comfort zone, and then, pero may ginagawa siyang outside of that zone. So, feelings, take time out to explore the deep emotions you are experiencing. So, might be andon ka sa point din na you want something more, not just the intimacy, yung mga kilig moments or anything. You want something deep. Because you are Virgo. Virgo always want goals in life, to commit. Ganun yung mga Virgo, earth signs. But you are looking for that into this person and dito mo siya nahihirapang hanapin sa kanya. Kasi seems like he or she is pretending or baka wala lang talaga siyang plano, kumbaga, for a future with you. So, may red flag na. So, tingnan natin. Oh. Virgo, bakit kaya to binigay sa inyo ng universe? Okay. Naakit kayo sa isa't isa. Na-attract siya sa'yo. Na-attract ka sa kanya. So, this is very challenging, Virgo. Na-challenge ka sa taong ito. Feeling ko, naakit kayo when time that Virgo, might be you are single and you are somebody na also inopen mo yung doors mo for everyone and merong attraction agad sa inyong dalawa nito, especially when it turns into what do you call this, flirting thing. So kasi sabi ko nga, 'di ba, may itsura siya. So na-attract ka sa kanya. And lalo na magaling pa to magsalita, magaling to talaga sa kwento-kwento, sa pakilig-kilig. So dito ka nahulog sa kanya, Virgo. Pero honestly, nung nakilala mo siya, naisip mo din agad na may future ba ako dito o wala. Parang hindi mo alam kung tutuloy mo ba talaga to or hindi. Kasi parang hindi mo nakita yung new beginning, or hindi mo nakita ang changes dito sa taong ito. Parang hindi mo makita kung magbabago ba to for you, for the connection, or no. Medyo challenging to. Pero feeling ko, nahulog ka dito sa kanya. Pwedeng LDR kayo nito. Pwedeng LDR kayo nito na nagkita kayo in person. Might be sa LDR kayo una nag-usap, then nagkita kayo in person, may nangyari sa inyo, you know, may nangyari sa inyo, then nahulog ka na sa kanya. Pero since that nakita ko na parang wala kang nakikitang pagbabago sa kanya, or hindi mo nakikita yung pagbabago sa kanya, especially might be you felt parang there is something wrong, may red flag. So Virgo, this is really a playboy person. Playboy siya, Virgo. Feeling ko hindi din kayo magtatagal nito, Death card. So parang dadaan lang to sa buhay mo. But the thing here is, mahulog ka kasi sa kanya. Pero aabot kayo sa point na mapapagod ka. Ikaw mismo yung magka-cut off sa taong ito sa buhay mo. Kasi mag-aaway talaga kayo nito. Or it's either na baka itong person na to, merong someone else, or baka may asawa to, or kasi nito yung marriage card eh. Baka sa kaka-playboy niya,
naging isa ka sa mga babae niya na makilala niya. Tapos malalaman mo na may asawa siya. Mag-aaway sila, puputulin niya yung connection ninyo. May ipit siya sa connection. And then decide to let go. Pero mag-move on ka din dito. Pero honestly, mamahalin mo kasi to. Mahulog ka sa kanya, lalo na pag may mangyayari sa inyo na. Parang ilang ulit mo pa tong ima-manifest na babalik sa buhay mo. Hindi ka makakatulog sa gabi thinking about this person. Parang maghihilom ka naman dahan-dahan. At saka nakikita ko meron namang paparating sa'yo na iba. Pero dadating siguro to sa'yo because of lessons that needs to learn still. Okay. Virgo, this person, magiging maganda pa talaga yung connection ninyo ditong dalawa. Until sa hindi na kayo magiging masaya. Until sa may ipit ka na sa sitwasyon. So itong connection na meron kayo, Virgo, is something that made this person realize things. Itong person na to, honestly, mahuhulog din to sa'yo, Virgo. Mahuhulog to sa'yo, pero magpe-pretend siya na hindi. Kasi hindi siya ganun ka-open sa feelings niya. Pagdating talaga sa totoong nararamdaman niya. Iba naman yung, iba naman yung sensation ng intimacy, sa mga passionate na people. Iba din yung feelings talaga na love, pag open up ng love, open something. Hindi siya ganun ka-open, pero might be this person will going to pretend na hindi siya ganun ka nahulog sa'yo. Pero, nahulog to siya sa'yo. Bakit siya dumating sa buhay mo? Para maging ganun siya. Mahuhulog siya sa'yo, magkakaroon sa kanya ng realization about sa mga ginagawa niya. Kasi playboy to playboy or playgirl. Masyado siyang mapaglaro, lalo na when it turns into bad sin. Ayoko mag-mention, but you know what I mean. Into bed. So, mahilig talaga siya maglaro-laro. Nung dumating ka sa buhay niya, dito siya parang, yes, sabihin na natin na hindi naman totally na nag-change siya, pero nagkaroon sa kanya ng realization, however. So, kasi naipit siya, honestly. Naipit siya sa sitwasyon. Bigla siyang nalungkot siguro nung time na, pagdadating yung time na ikaw mismo ang puputol nito, malulungkot siya, makakaramdam siya ng sadness, but hindi niya to ilalabas. Magpe-pretend siya na okay lang siya. So, because of this connection ninyo, parang nandun sa point na hindi siya makakatulog sa gabi thinking about the connection na meron kayo. So, magbabago siya, magkakaroon siya ng spiritual awakening dito. And siguro darating yung araw, itong person na to is like makaka-realize siya ng things na mali yun na yung ginagawa niya. Tignan natin.
See, there is a tendency that this person will come back to you in the near future. Marirealize niya yun. Babalik siya sa'yo, but the thing here is, this person is going to manifest you to come back into his or her life. But the thing here is, huli na ang lahat. Kasi, pwedeng, pag darating yung time na yon, naka-move on ka na. Okay? Para sa'yo, hindi ikaw yung kailangan ko kasi parang wala akong nakikitang pagbabago sa'yo. Kasi he is pretending he or she is pretending here na parang wala lang. Sanay kasi siya sa mga pinanggagawa niya with the King of Wands in reverse. Cheater is here. Either cheater to na babae, cheater na lalaki, cheater na tomboy, gay, whatever. Malandi. So, doon niya marirealize na mahal ka niya. Pagbabalik niya. At the thing here is, mag-move forward siya towards with you because gusto kanyang kunin balik. Gusto kanyang kunin balik. Pero nakita ko kasi dito, ikaw, darating yung araw, hindi mo na siya tatanggapin kasi okay ka na nang wala siya. So, siguro napagod ka din maghintay sa kanya kung kailan siya magbago. Babalik sa'yo, something. So, tiniis mo din siguro tong person na to. So, para magkakaroon kayo dito ng relationship na something na natanggap mo kung ano siya. And tiniis mo siya. You put your time and effort, sacrifice, and love to this situation. And finally, nung hindi mo na carry, doon na pinutol mo na. Pwedeng ganun yung mga nangyayari or nangyari dito. Lalo na nung nalaman mo na may iba din siyang karelasyon. Of course, being a cheater to And baka may iba siyang ginagamit pa, iba pang mga nakasama niya. Kasi yung paano kayo nagkakilala nito, through that, parang na-attract lang kayo sa isa't isa. Nagkaroon, may nangyari sa inyo, naging LDR kayo, nagkita kayo na may nangyari sa inyo, nagkarelasyon kayo, tinanggap mo siya dahil minahal mo siya. So, nalaman mo pa na may different sigurong relationship to. Merong sinasabing asawa ako, girlfriend ako. So, parang sa'yo wala kang nakitang pagbabago dito. Gugulo lang to sa isipan ko. Nag-away kayo. Might be pinatawad mo din to once or twice. Pero wala ka pa din nakikitang pagbabago. Kasi pag ito kasi yung lumabas, the Wheel of Fortune in reverse, ilang beses mo na tong trinay Ibig sabihin to, wala ka nakikitang changes sa kanya. Ibig sabihin, hindi lang to once na nangyari. Parang binigyan mo siya ng chance ng ilang beses kasi wala ka nakitang pagbabago. Hindi lang man to once na nangyari. So, doon niya nakita yung worth mo nung umalis ka na. Doon siya parang nakaisip-isip niya yung pagmamahal. Namahal ka niya, pero he just pretending na okay lang siya. And hindi niya ganun ka na outvoice sa'yo yung nararamdaman niya kasi hindi naman siya ganung klaseng tao. Sobra lang siyang confidence sa sarili niya. So, may pagsisisi dito sa taong ito sa huli. We never know what will happen next, but as for now, nakita ko, hindi mo siya tatanggapin dahil sa naka-move on ka na. So, yun. Virgo.